SS-klaseng mamamatay na mga ngaso. Tahimik na bumagsak ang mesa. Pinalo ni Viper ang kanyang kamao sa mesa sa frustration. Sira. Isang scam ito. Habang kinuha ni na Countess at Paladin ang kanilang mga tasa ng kape mula sa mesa, itinuro ni Viper si Kim Gong-jae, ang frustration ay kitang-kita. Hindi ito makataro. 30 rounds na ang lumipas, at hindi pa siya natalo ni isang beses. Hindi rin gumana ang bluffing. Isang scam ito. Habang iniinom ni Kim Gong-jae ang kanyang tasa ng cocoa, casually siyang sumagot, may ebidensya ka ba? Baka master poker player lang ako. Malulungkot ako kung akusahan mo ako ng walang pruweba, senior. Nagbigay siya ng sparkling peace sign kay Viper. Nagkibit ng kilay si Viper. Tingnan mo kung paano siya nagmamagaling. Walang paraan na frank lang siya. Itinaas ni Kim Gong-jae ang kanyang kilay. Wow, paano mo nalaman na hindi ako frank? Wala akong pagkakataong i-report ito, pero umakyat na ako sa A-rank kahapon lang. Lumutang ang mga mata ni Viper. Alam ko na. Alam kong may kakaibang nangyayari. Pagkatapos, para bang napagtanto ang sarili, nagdagdag siya, ha? Ngumisi si Kim Gong-jae. Salamat sa papuri. Tumingin siya kay Viper. Ira the way, naubos mo na ba ang lahat ng chips mo, Ginoo Gatekeeper? Nag-atubili si Viper. Tahimik si Anastasia hanggang ngayon at pinanood ang eksena na bumangon, hindi mabasa ang kanyang tingin. Tumawa si Heresy Inquisitor. Welcome, Heavenly Gatekeeper. Akala ko nga panahon na para itapon ang Heavenly Marshal Clan. Kaya, inutusan ko na kayo ng isa pang espresso. Pakitanggap na lang. Sumigaw si Viper sa inis, sabi ko ayaw ko. Tahimik na ngumiti si Heresy Inquisitor. Alam ko. Kailangan mong magtagumpay. Malinaw ang galit ni Viper. Ikaw na talaga, sira. Hinuhusgahan mo ako. Makailang sandali pa, tanging si Kim Gong-jae, Paladin, at Anastasia na lang ang natirang nasa mesa. Ibagsak ni Paladin ang kanyang mga baraha at nagbuntong hininga. Natalo ako. Sigurado akong mahusay ako sa poker face ko. Ginagamit mo ba ang mind reading skill? Nag-shrug si Kim Gong-jae nang walang pakialam. Baka mind reading, baka X-ray vision. Subukan mong alamin. Kumindat si Paladin, masaya. Ang mga bagong tao ngayon matitibay. Lumapit si Viper, galit na galit. Hoy! Paano ka basta nalang sumuko, sira ka? Kung gaganaman o hindi, dapat ipagpatuloy mo. Pababayaan mo ba ang mandaraya na yon? Sumabog ang espresso mula sa bibig niya habang sumisigaw. Tumingin si Paladin at itinaas ang isang kilay. Mandaraya. Malupit na mga salita para sa bagong bayani, sabi niya habang komportableng nakaupo. Nagkibit ng kilay si Viper. Malinaw na gumagamit siya ng skill. Tumango si Paladin ng dahan-dahan. Alam ko mula pa sa simula. Napaluhod si Viper, hindi makapaniwala. Ano? Ngumiti si Paladin, alam ang nangyayari. Nakakahiya kung hindi mo mapansin. Akala mo ba may bagong tao na magmamagaling ng laro at ibubet lahat sa swerte? Sa kabilang mesa, kalmado na nagsimula si Countess mag-deal ng mga baraha. Nagpatuloy si Paladin, ang katotohanan na hinamon niya kami sa isang laro ay nangangahulugang, matatalo ko kayo nang hindi nyo man lang malalaman ang skill ko. At tinanggap namin ang hamon na yon. Lumiko siya kay Viper at nagbigay ng matalim na, Heavenly Martial Clan Leader, nauunawaan ko na gusto mong mag-focus sa martial arts mo, pero sana gamitin mo rin ang utak mo paminsan-minsan. Naguluhan si Viper, nakabukas pa ang panga, habang tumutulo ang espresso mula sa kanyang bibig. Nagpatuloy si Paladin, simula pa lang wala tayong dapat ipagkatalo. Kung manalo tayo maganda, pero may kabuluhan din ang matalo. Sumagot si Viper, bibot isipin mo ang iyong pride. Paano mo papayagan na ang bagitong iyon ay makasama sa ating hanay? Malamig at praktikal na sagot ni Paladin. Ang pride mo ba ang maglalagay ng pagkain sa mesa? Si Heresy Inquisitor, laging handang maghanap ng pagkakataon, ay biglang naglagay ng tasa ng mainit na espresso sa ilalim ng ilong ni Viper. Pinapalakas ka ng espresso. Inumin mo. Sumabog ang inis ni Viper. Pest ka. Pinanood ni Anastasia ang eksena ng may bahagyang ngiti. Masaya ako. Itinaas ni Kim Gong-jae ang kanyang kilay. Bakit? Lumambot ang mga mata ni Anastasia. Kasi isa kang makatarungang tao.
Tumigil siya saglit at ang kanyang mukha ay naging seryoso. Galing akong Ukraine. Well, mula sa lugar na dating tinatawag na Ukraine. Matapos kong mawalan ang pamilya ko sa digmaang sibil, namuhay ako bilang isang banyaga sa buong buhay ko. Kahit nandito o sa labas, hindi tamang lugar para sa isang babae ang mamuhay mag-isa. Tumango si Kim Bongja bilang tanda ng pag-unawa. Tama ka. Habang mabilis na itinapon ni Kim Bongja ang isang barya sa pot, nagsalita si Anastasia. Maingat ang boses ni Anastasia. Tumatawag ako. Medyo lumapit si Kim Bongja, ang kanyang mata ay matalim. Anong ibig mong sabihin? Ang mga mata ni Anastasia ay naglalaman ng tahimik na intensity. Ang mga tao sa tower, lalo na ang mga mula sa unang henerasyon, lahat sila may mga kwento. Isa lang akong normal na ulila, walang espesyal. Si Sword Emperor, na masusing nanonood, ay nagbigay ng maliit na signal gamit ang kanyang mga labi at mga daliri na nagpapahiwatig na may diamond flush si Anastasia. Muling nagsalita si Anastasia, ang kanyang boses ay malumanay ngunit matatag. Ang tower na ito, pwede na itong maging aking sariling bayan. Dito, hindi kami nagtatanong tungkol sa pinagmulan ng mga tao. Iyan ang klase ng mundo na nabuo namin. Ilagay niya ang kanyang mga barya sa pot at steady ang kanyang kamay. Ang katotohanan na ako ay Ukrainian, ikaw ay Korean, at ang Heavenly Martial Clan leader ay galing sa China, hindi na mahalaga yon sa tower. Dahil sa tower, naiintindihan natin ang isa't isa. Dito, pantay-pantay tayong mga hamon at least, higit pa kaysa sa labas. Ang boses niya ay humina, halos isang bulong. Iniisip kami ng labas na basura. Pero kahit ang isang rosas ay pwedeng magbunga mula sa isang basurahan. Naramdaman ni Kim Bongja ang bigat ng kanyang mga salita, pero hindi ito pinakita. Pinaikot niya ang isang barya sa pot. Tumingin si Anastasia sa kanya ng direkta. Kim Bongja. Pag tumunog ang orasan, malalaman ng publiko ang tungkol sa iyo. Magiging magulo ang buhay. Sana tama ang piliin mong desisyon. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Kim Bongja, pero sumagot siya ng ngiti. Mabuti. Hindi ako nagyayabang, pero gusto ko ang pansin. Sana purihin nila ako at gustong maging katulad ko. Iyon lang. Tumango si Anastasia ng bahagya, ang labi niya ay kurba ng maliit na ngiti. Tapat ka. Kabaliktaran ka ng Sword Saint. Biglang pumasok sa isip ni Kim Bongja. Ang leader ng Black Dragon Guild ay may flush pa rin. Wala akong hawak na baraha para talunin yon, pero hinigpitan niya ang kanyang panga. All in. Kumpiyansa siya. Sabihin ko na lahat ngayon, sabi ni Kim Bongja, ang kanyang boses ay matatag. Ang paglilinis ng ika-10 palapag ay hindi lang magiging tagumpay ko. Matatalo ko ang ika-20, ika-30, ika-50 at kahit ang ika-100. Hindi alintana kung gaano katagal, mararating ko ang tuktok ng tower na ito. Tumigil siya saglit at pinabayaan ang kanyang mga salita na magdahan-dahan. Iginagalang ko ang katotohanan na pinahahalagahan niyo ang tower. Hindi ko balak makipaglaban sa inyo ng walang dahilan kung sino ang karapat-dapat na bayani. Pero ituturing ko kayong mga karibal. Tahimik na pinanood siya ni Anastasia, may bahagyang kalungkutan sa kanyang mga mata. Nagpatuloy si Kim Bongja, mas gugustuhin ko pang makita ang mundo sa labas ng tower kaysa dito sa loob nito. Sa totoo lang, hindi ko alam ang tungkol sa taggutom o kahirapan dito. Kung gusto niyo gamitin ang pangalan ko para lutasin ang mga problemang iyon, sige lang. Pero sana tulungan niyo akong akyatin ang tower na ito. Gusto kong malasahan ang pakiramdam ng nasa tuktok. Ang tingin ni Anastasia ay naglakbay sa loob ng sarili, isang malumanay na sigaw ang lumabas. I was wrong, sabi ni Anastasia, ang boses niya matalim. Pareho ka lang ng Sword Saint. Pagkasabi nun, itinulak niya lahat ng kanyang mga barya sa palayo. Tumaas ang kilay ni Kim Bongja. Komplimento ba? Kumilos si Anastasia, inishake ang ulo, ang labi niya ngumiti ng kaunti, na parang may pang-insulto. Hindi paninira yon. Lahat kayo ay mga ganid. Lumapit si Countess at sumulyap sa mga baraha. Black Dragon, flush. Kim Bongja, full house. Nagkaroon ng tensyonadong katahimikan habang ang grupo ay iniiwasan ang resulta. Nagngiti si Kim Bongja. Ibig sabihin, komplimento nga. Salamat. Tumayo si Kim Bongja, ang ekspresyon niya hindi mabasa. Ngayon, inaasahan kong tratuhin akong kasing halagan nyo. Tinutok ni Anastasia ang mata kay Kim Bongja nang walang pag-aalinlangan.
Maaasahan ko ba na tatanggapin mo ang responsibilidad na kaakibat nito? Ngumiti si Kim Gong-jae ng may kumpiyansa. Hindi ba't ang responsibilidad ng isang mang-ugat ay umakyat sa tour? Huwag mag-alala. Pinadilim ni Anastasia ang mga mata niya. Parang ang yabang ng isang baguhan. Tumawa ng malakas si Sword Emperor, sabay palakpak ng kamay. Kung yabang ang isang skill, magiging rank si batang ito. Wow, parang nabuhay na naman ako. Ano ba si Gong Janim? Gumawa siya ng mga galaw. Zombie! Zombie bastos! Kya, sino nang mag-akalang may ganitong maganda ng salita? Bumulong si Kim Gong-jae sa sarili, ito ba ang tinatawag nilang Sword Emperor? Nakakahiya. Pinutol ng boses ni Anastasia ang katahimikan. Aalis ka na ba? Tumango si Kim Gong-jae. Magbubukas na ang ika-11 na palapag. Kung ayokong may iwan, kailangan kong maghanda. Initilt ni Anastasia ang ulo na intriga. Hindi mo pa nga alam kung anong nandoon. Paano ka maghahanda? Ngumiti si Kim Gong-jae ng may kaalaman. Roleplay. Yun ang tema ng palapag 11 hanggang 20. Tahimik ang buong silid. Tinutok nila ang mga mata nila kay Kim Gong-jae na parang nabigla. Habang si Viper ay galit na itinapon ang kanyang tasa ng espresso. Tumango si Kim Gong-jae. May nakuha akong pahiwatig para sa paglilinis ng ika-10 na palapag. Wala akong alam sa mga susunod pa. Iniiwas ni Anastasia ang kanyang mata, hindi kayang tumingin sa mata ni Kim Gong. Tutumbasan ko rin ang utang na ito balang araw, dagdag ni Kim Gong-jae ng tahimik, ang boses niya tapat. Sa labas, ang countdown ay nagpipindot, 17:42 minuto 8 sekundo. Ilang oras ang lumipas, may boses na nagtanong mula sa madla, wala pang opisyal na anunsyo tungkol sa ika-10 na palapag, di ba? Sumagot ang kaibigan, nakita mo ba ang video ng Sword Saint? Talaga siyang seryoso, sinabing hindi siya ang gumawa. Isang lalaki sa malayo ang nagtaas ng karatula, ika-10 na palapag pagdiriwang ng pagkabagsak, libreng beer. Nagmumukha ang isang babae at umiling. At wala sa mga balita. Idinagdag ng kaibigan, may nagsabi na nakita ang mga leader ng guild na nagtipon kahapon. Tumingin siya sa paligid. Sino ang nag-clear nito? Tinitigan ni Kim Gong-jae ang langit kung saan ang countdown ay ngayon ay nagpapakita, 0 oras, 11 na segundo. Nagsimula ang mga tao sa madla ng sabayang pagkanta ng countdown, 1-0, 9, 8, 7, 6. Sinilip ni Kim Gong-jae ang kanyang telepono. Binuksan niya ang Google at tinipa, ika-10 na palapag na lin. Nagpatuloy ang madla sa pagbilang, 5, 4, nag-load ang telepono ni Kim Gong-jae ng pahina, 3, 2, 1. Isang nakakasilaw na liwanag ang sumik na bumalot sa buong lugar. Bumigkas ang boses ng sistema, lahat. Sa araw na ito, natapos na ang tutorial. Isang saglit na paghinto. Ulitin ko. Sa araw na ito, natapos na ang tutorial. Ang boses ay umukit. Ang ika-11 na palapag. Buksan ang ika-11 na palapag. Mga mandirigma. Ang mga umaakyat sa tour, congratulations sa pagresolba ng alitan ng Inferno Mansion. Nagbukas ang mga bibig ng madla, nagulat. Isang babae ang nagbulong ng may pagkamangha, nakakita ako ng anghel. Isang batang lalaki sa tabi niya ay tumingala, ang mata niya malaki. Isang diyosa ba? Bumaling si Sword Emperor ng mata. Magising ka. Hindi yan diyosa. Pinanood ni Kim Gong-jae ng kalituhan habang ang sistema ay nagpatuloy sa pagsasalita. Nag-scoff si Sword Emperor. Isang sistema lang na nagpapaliwanag ng mga quest sa'yo. Tinaas ni Kim Gong-jae ang kilay. Parang nisi ba? Nagpatuloy ang sistema ng walang epekto, mga mandirigma. May isang mundo na nangangailangan ng inyong tulong. Sa mundong ito, ang mga tao ay naghihirap dahil sa pagsalakay ng Demon King. Tumawa si Sword Emperor ng malupit. Kahit na may Diyosa man, wala itong kinalaman sa isang ni-record na video. Nagpatuloy ang sistema, mula ngayon, kayo ay tatawagin bilang mga mandirigma sa lugar na ito at tatanggap kayo ng misyon upang protektahan ang sangkatauhan. Nagkunot ang noo ni Kim Gong-jae. Paano mo alam yon? Nagpause sandali si Sword Emperor, bahagyang naguguluhan, bago nagsabi, ha? Kasi naputol ng boses ng sistema.
Kung nais mong tanggapin ang misyon na ito, sabihin ang transmit. Bago pa makapag-react ang sinuman, si Sword Saint Marcus Calenbury, sa mabilis na bilis, ay tumakbo pasulong at tumalon patungo sa sistema, ang espada niya nakadraw. Isang swipe lang, tinaga ni Marcus ang sistema. Ang boses ng sistema ay nahulog bago magpatuloy. Kung nais mong tanggapin ito. Ngunit si Marcus ay nawala na, lumanding sa itaas ng malapit na gusali na may malambot na tunog. Ang boses ng sistema ay umuukit papalayo, parang nagmamakaawa, kung nais mong tanggapin ito. Misyon, sabihin ang transmit. Isang batang lalaki sa madla ang napahinga ng malakas. Ano yan? Hologram ba yon? Tumingin si Kim Gongjia kay Sword Saint Marcus Calenbury, na ngayon ay nakatingin sa kanya, may misteryosong intensyon sa mata. Tumawa si Sword Emperor, inishake ang ulo. Ginawa ko rin yan dati. Kita mo? Near lang yon. Sinabi ni Sword Saint Marcus Calenbury, transmit. Sa isang iglap, siya ay na-teleport. Isang pagsabog ng tawa ang sumabay mula sa madla, sinundan ng mga hiyaw ng pagkabigla at hindi makapaniwala. Si Heresy Inquisitor, na may maluwang na ngiti, sumigaw, ahaha. Talo na naman ako. Ang saya-saya. Isang babae sa madla ay mumurming, cult interrogator. Iwinasiwas ni Heresy Inquisitor ang kamay. Kitakit sa ika-negatibo 11 na palapag. At sa puntong iyon, siya ay nawala. Isang lalaki sa madla ay nagkamali at nagsabi, transmit. Nagsimula ang mga tao na mawala isa-isa. Ang boses ng sistema ay bumangon mula sa lugar, bumubuhos, mga mandirigma. Ang mga umaakyat sa tor. Sumagot ang madla ng sabay-sabay, transmit. 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 Nagpatuloy ang boses ng sistema, hindi tumitigil, mula sa ika-negatibo 11 na palapag hanggang ika-negatibo 20 na palapag, makakatagpo kayo ng pagsubok ng pananampalataya. Kailangan niyong mahanap ang inyong sagot. Ang sagot na inyong makikita ay magbubukas kung sino kayo talaga. Kailangan mong makilala ang sarili mo. Lumapit si Paladin kay Kim Gongjia, ang boses niya malumanay. Sayang. Tinaas ni Kim Gongjia ang kilay. Sayang. Paladin tumango. Isipin mo. Kung sino man ang gumawa ng tour na ito, naglaan siya ng malaking effort dito. Iyan ang mensahe na iniwan nila para sa atin. Pero walang nagmamalasakit. Iniling niya ang kanyang dapat sana, tiningnan ito ng mga tao nang may kaunting emosyon at paghanga. Ang pag-iral ng tour, ang mga kasanayan, lahat ng iyon ay isang kamanghamanghang himala. Pero nasanay na tayo sa lahat sa ika-10 palapag. Nablink si Kim Gongjia, may bahid ng sorpresa sa kanyang boses. Hindi ko inaasahan na magiging sensitibo ka. Paladin nagbitiw ng balikat na parang walang pakialam. Nag-aral ako ng musika sa labas. Sumimangot siya, nagdagdag, mas charming ba ako ngayon na alam mong nag-major ako sa musika? Tumawa si Kim Gongjia. Mukhang mahirap kumita ng pera. Tinaas ni Paladin ang isang kilay. Ang sakit ng mga katotohanan mo. Inistorbo ng Sword Emperor ang kanilang biro, humarap kay Kim Gongjia at nagbigay ng babala. Hoy, zombie! Odo! Mag-inat ka. Masyado kang kahina-hinala. Nagmumurmur si Kim Gongjia halatang inis. Ano na naman? Biglang may isang boses mula sa likod ng mga tao, ikaw ba ang hunter na si Kim Gongjia? Napatingin si Kim Gongjia at nakita ang isang grupo ng mga reporter na mabilis na tumatakbo papunta sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Paladin tumawa ng malumanay, itinaas ang kanyang mga kamay bilang paumanhin. Oops, siguro ako ang dahilan kung bakit napunta ang atensyon sa atin. Pasensya na, Kim Gongjia. Makikita kita sa ika-negatibo 11 na palapag. Habang ang mga reporter ay nagsusumigaw, Hunter Kim Gongjia Nim. Nakatayo lang si Kim Gongjia na tila nasok, ang kanyang isipan ay mabilis na nag-isip. Sandali, kaya pala ako nilapitan. Si Paladin na nagsisimula ng mag-transmit, mumiti. Dahil mayroon akong kakayahan na basahin ang mga tao. Isipin mo na lang na ipinapakita ko ang aking interes. Si Kim Gongjia, litong-lito, ay stammered, then, anong klaseng tao sa tingin mo ako? Si Paladin numiti ng maluwang, ang tono ay ng insulto. Nasa puso mo ang sagot. Bago makapagsalita si Kim Gongjia, nawala na si Paladin, naiwan siya na nakatayo roon, walang masabi. Mamangha si Kim Gongjia, tumakbo.
Si Sword Emperor tumawa, nag-cross ng mga kamay. Ano nang sabi ko sa'yo, zombie? Sabi ko na kahina-hinala siya. Isang reporter na humarap, may mikropono sa kamay. Kami po ang Open Gate News. Pwede po bang sagutin ang ilang tanong namin? Isang reporter ang sumugod, ang boses ay puno ng kasabikan. Hunter Kim Gong-jae. Totoo ba na ikaw lang ang nag-clear ng ika-negatibo 1-0 na palapag? Isang pang-reporter, mas agresibo, nagtanong, may mga chismis na nagsasabi na ang iyong sabayang pagiging miyembro ng maraming guild ay isang plano na inayos ng mga malalaking guild. Si Kim Gong-jae ay bumubulong sa sarili, sinusubukang kalmahin ang sarili. Kailangan ko nang pumunta sa ika-negatibo 11 na palapag. Ano kaya ang sasabihin ko? Isang reporter ang nagtanong, ano ang relasyon mo sa Vigilante Guild? Totoo ba na ikaw ay isang iklas? Si Kim Gong-jae, halatang nababahala sa dami ng mga tanong, sinubukang magpigil ng hininga habang ang mga reporter ay nagsisiksikan. Si Kim Gong-jae ay nagsabi, pupunta rin akong i-clear ang ika-negatibo 20 na pala. Naging tahimik ang mga reporter, nagulat. Nagpatuloy si Kim Gong-jae, then, good work, everyone. Transmit. At sa isang iglap, nagsimula siyang maglaho. Isang reporter ang sumigaw, ano? Hold on. Hunter Nim. Ang boses ng sistema ay umalinggaw sa hangin, mga tagakit ng Thor, naway maging swerte kayo. Bigla, si Kim Gong-jae ay dumating sa labanan, kung saan si Sword Saint Marcus Kalenburi ay nakatayo sa gulat. Ano ito? Tanong ni Marcus, tinitingnan ang magulong eksena. Isang sundalo sa crowd ang sumigaw, huwag kayong umatras. Pigilan ang hukbo ng Demon King. Para sa Aegim Empire. Nagkaroon ng malupit na labanan sa pagitan ng mga tao at orcs, ang mga sundalo ay nagtutulungan. Huwag mag-atubili. Kung umatras tayo, mawawala ang imperyo, sigaw ng isang sundalo. Hindi kaya. Ang dami nila, sigaw ng isa pang sundalo. Si Sword Saint Marcus Kalenburi ay kumagat sa kanyang mga ngipin, tinitingnan ang paligid ng hindi makapaniwala. Ano ba ito? Anong nangyayari dito? Isang sundalo ang sumigaw, huwag mag-give up. Kami ang mga elite. Habang ang isang mandirigma ay nahuli ang isang palaso sa ere, sumigaw siya, lahat, mag-ingat sa mga palaso. Si Kim Gong-jae ay nagbulong sa sarili, ano nang ibig sabihin ng ano? Ang tutorial ay tapos na pagkatapos ng ika-negatibo 1-0 palapag. Mula ngayon, ang lahat ng mga stage ay magiging ganito. Isang matandang mandirigma ang lumapit, ang boses ay puno ng pagka-urgente. Oho! Mga mandirigmang magliligtas sa imperyo. Pakitulungan kami upang iligtas ang Aegim Empire. Ang port na ito ang huling lifeline ng imperyo. Para magpatuloy ang suporta sa kabisera, kailangan natin itong mapanatili. Isang tao sa likod ay sumigaw, mga tao sa harapan, pakilakas ang boses. Hindi namin marinig mula rito. Si Sword Emperor tumawag, hindi pa rin niyo natutunan kung paano palakasin ang inyong mga pandinig at paningin. Ang matandang mandirigma ay lumingon kay Kim Gong-jae. Mga mandirigmang mula sa iba, pakitulungan ang Aegim Empire. Nag-ring ang sistema ng notification, quest, secure the supply line, difficulty, objective, ang Aegim Empire ay dumanas ng kalamidad. Ang Demon King, ang halimaw mula sa mga alamat, ay nagtipon na ng isang hukbo. Ang Demon King ay tuso, masama, at malakas, at naghahangad na putulin ang supply line ng imperyo. Siguraduhin ang port. Ito ang magiging unang hakbang para mailigtas ang imperyo. Failure to complete will prevent the 12 VA floor from opening. Napansin ng isang blonde lady, quest. Talaga bang may Demon King? Ano ang Aegim Empire? Samantalang ang labanan ay nagpapatuloy. Sobrang tapang nila, sabi ng isang sundalo. Gusto ko rin basahin ang quest, sigaw ng isa pa. Paano natin lilinisin ang quest, tanong ng isa pang sundalo. Hindi ko alam ang mga detalye, pero kailangan lang nating pabagsakin ang mga ito, sabi ng isa pang mandirigma. Si Sword Saint Marcus Kalenburi ay pumutol ng ulo ng isang goblin, madaling binawian ng buhay. Sundan niyo si Sword Saint, sigaw ng isang mandirigma, nagpapangunahan sa labanan. Mga tanga, mga goblin, sigaw ng isang spearman. Sa loob ng 6 na taon, nakapatay ako ng mga 6,000 katulad ninyo. Sirain sila. Patayin sila. Manatiling kalmado at itulak sila, isang sundalo ang nag-udyok. Isang abiso mula sa sistema ang umalingaw-ngaw, maligayang pagdating, Hunter Kim Gong-jae.
Narito ang iyong gantimpala para sa pag-clear ng ika-negatibo 1-0 na palapag. Tumingin si Kim Gong-jae sa mapa, iniisip ang susunod na hakbang. Ngumiti si Sword Emperor. Alam ko na may mga espesyal na pribilehiyo na masyadong malakas. Hindi mo nga kayang mag-training, kaya umasa ka na lang sa mga murang kakayahan na ito. May isa pang abiso mula sa sistema, hidden stage bonuses. Ang pagpapala ng Diyos ay nasa iyo. Mayroon ka ng akses sa lahat ng kakayahan ng Nisi at mga lokasyon mula sa ika-negatibo 11 hanggang ika-negatibo 20 na palapag. Nawala ang ngiti ni Sword Emperor. Nagpatuloy ang sistema, ang pagpapala ng Diyos ng mga alakal ay nasa iyo. Maari kang pumili ng isang item mula sa ika-negatibo 11 hanggang ika-negatibo 20 na palapag at pag-ariin ito. Nagmura si Sword Emperor, ang malas na laro na ito na nakabase sa swerte. Ngumiti ng bahagya si Kim Gong-jae. Ito ay isang laro na nakabase sa kasanayan. Ipinaliwanag pa ng boses mula sa sistema, tema, ang tower ay may nakatakdang mga tema para sa mga palapag. Ang ika-negatibo 1 hanggang ika-negatibo 1-0 na palapag ay, tutorial, isang lungsod para sa mga baguhan na makapag-adjust sa tower, na may mga hunting grounds para mag-practice. Ang ika-negatibo 11 hanggang ika-negatibo 20 ay, Demon King Quest. Tumingin si Kim Gong-jae kay Sword Emperor. Para talunin ang Demon King, mayroon kang dalawang opsyon, magkaroon ng sapat na lakas para labanan ang army mag-isa o manguna sa isang army. Tumaas ang kilay ni Sword Emperor. At pipiliin mo ang pangalawang opsyon. May ganong klaseng talento ka ba? Naranasan mo na bang manguna sa isang army? Sumagot si Kim Gong-jae ng may kumpiyansa, syempre hindi. Pero kumpiyansa akong makukuha ko ang mga kinakailangang talento. Nagpakita ng abiso ang sistema, Rango, ikakayahan 5/5 ngumiti si Kim Gong-jae. Hoy, Sword Emperor. Sinabi mo bang ang larong ito ay isang malas na nakabase sa swerte? Sumabog si Sword Emperor, sinabi ko. Ikaw na maliit na gago. Lalong lumaki ang ngiti ni Kim Gong-jae. Well, ipapakita ko sa iyo ngayon kung bakit ito ay isang laro na nakabase sa kasanayan. Kumikislap ang sistema, Enju, posisyon, Conscription Soldier lokasyon, ika-negatibo 11 na palapag, Harbor City Concord, Karya, posisyon, Normal Soldier lokasyon, ika-negatibo 11 na palapag, Harbor City Concord, Sort, posisyon, Surf lokasyon, ika-negatibo 13 na palapag, Barons Land, Lapa Casabela, posisyon, Sergeant lokasyon, ika-negatibo 14 na napalapag, Fortified Valley Horom, Dof, posisyon, Blacksmith lokasyon, ika-negatibo 12 na palapag, Empire's Capital Hakamunya. Nagbigay ang sistema ng abiso, ipinapakita ang listahan ng NIS. Sinabi ni Kim Gong-jae, ipakita lamang ang mga NIS sa ika-negatibo 11 na palapag, at mula dito, ipakita ang top 100 sa kasanayan. Sumagot ang sistema, Karya, posisyon, Normal Soldier lokasyon, ika-negatibo 11 na palapag, Harbor City Concord. Nagulat si Sword Emperor at sumigaw, Hoy! Zombie! Hindi ito tama. Magsimula lang tayo sa maliliit na hakbang para tumibay. Alam kong may konting daya ka, pero sobra na ito. Hindi ka ba nahiya? Ngumiti si Kim Gong-jae. Hindi ako nahiya. Sinabi ni Kim Gong-jae, ipakita ang mga NIS na may kakayahang manguna sa mga sundalo. Ipakita lamang ang 3 pinakamahusay. Narinig ang abiso mula sa sistema, Rohan Panbasa, posisyon, Captain ng Panbasa Night Order, Sarbas Ijim, posisyon, Concord Division Commander. Sinabi ni Kim Gong-jae, at ipakita ang lokasyon ng 3 ito sa mapa. Biglang lumitaw ang mga ping marker sa mapa. Tinanong ni Kim Gong-jae, at ipakita rin ang lokasyon ko. Ngumiti siya sa sarili. Paano ngayon? Hindi pa ba isang laro na nakabase sa kasanayan? Ang pribilehiyong ito ay naging isang magandang pribilehiyo. Hindi ba't nakabatay lahat ito kung paano mo ginagamit ang iyong talino? Si Sword Emperor, na lalong nagagalit, ay sumigaw, ano bang kalokohan? Paano naging talino yon? Mga tricks lang yon. Tinutukso ni Kim Gong-jae, huhu. Ang paggamit ng tricks ay bahagi din ng kasanayan ng isang tao. Isip-isip ni Kim Gong-jae, ang pinakamalapit na nisi sa asul na tuldok na ito. Commander Sarbas Ijim. Lumapit si Kim Gong-jae kay Commander Sarbas Ijim at nagsabi, Commander Sarbas Ijim. Lumingon ang commander at napansin si Kim Gong-jae. Oho! Isang mandirigma mula sa ibang mundo, ano ang iyong pakay? Inangat niya ang kanyang helmet.
Pinagmasdan siya ni Kim Gongja at naisip maganda ang bigote. Dapat may impressive na kasanayan ka rin. Sinabi ni Kim Gongja, kung naniniwala kang isa akong mandirigma, may nais akong itanong sayo. Si Sword Emperor na nanonood mula sa likod ay sumigaw, tumakbo. Ikaw na stupid miss? Ang taong ito ay isang tumaas ang kilay ni Commander Sarbas Ijim. Sabihin mo kung kaya ko, sisikapin kong tumulong. Bumulong si Kim Gongja, pakipatay ako. Nagulat si Commander Sarbas Ijim, malinaw ang kalituhan sa kanyang mukha. Ha? Nagpatuloy si Kim Gongja, mayroon kasi akong lihim na kakayahan. Bumuntong hiniga si Sword Emperor, oh, ganun ba? Sinabi ni Kim Gongja, kung mamatay ako, makakatanggap ng pagpapala mula sa Diyos ang buong labanan. Isang suicide skill ito. Basta mag-activate ang pagpapala, mananalo ang imperyo. Pumailan lang ang mga mata ni Commander Sarbas Ijim. Anong klaseng pagpapala? Pero pagkatapos ay tumango siya. Hindi ko kayang kunin ang buhay ng isang mandirigma. Kahit anong dahilan. Pinilit ni Kim Gongja, Commander Sarbas Ijim, isipin mo kung ano ang mas mahalaga. Kung hindi mo ako papatayin, ako na lang ang gagawa nito. Inilabas niya ang kutsilyo. Sinabi ni Kim Gongja ng matatag, ito ang pinakamagandang paraan para matulungan ang imperyo. Nais ko lang ang iyong tulong. Nag-atubili si Commander Sarbas Ijim. Request? Lumambot ang boses ni Kim Gongja. Ikaw ang commander na namamahala sa Harbor City. Mas pipiliin ko pang mamatay sa kamay ng isang patriot at isang mahusay na leader kaysa mamatay sa kamay ng isang monster. Si Sword Emperor, na tila pagod na sa pagsasalita ni Kim Gongja, ay mumurming ang kalokohan na ito. Nagdagdag si Kim Gongja, wala ng oras. Pakiusap. Kahit gaano kahalaga ang imperyo, ang kumuha ng buhay ng isang tao na mula sa ibang mundo upang tumulong. Si Sword Emperor, na nakatayo sa likod nila, ay nag-isip talaga bang naniniwala siya dito. Nagmumog si Commander Sarbas Ijim at huminga ng malalim. Oh, ang mundong ito ay sinumpa. Para ang army ng Demon King ay umatake sa amin, at ako ay kailangang kunin ang buhay ng isang mandirigma na tulad nito. Nagbulong si Sword Emperor mula sa likod, sa tingin ko ang utak mo ang may sumpa. Pumikit si Commander Sarbas Ijim at nanalangin. O Diyos, huwag mong patawarin ang aming mga kasalanan. At least, ipadama ko sa iyo ang walang sakit na pagpanaw. Tumango si Kim Gongja ng seryoso. Salamat talaga. Ibinaba ni Commander Sarbas Ijim ang kanyang helmet. Pakisabi ang iyong pangalan. Pumikit si Kim Gongja, ang kanyang boses ay matatag. Kim Gongja. Muling isinara ni Commander Sarbas Ijim ang helmet at itinaas ang kanyang espada. Kim Gongja. Salamat sa ngalan ng imperyo. Isa kang tunay na mandirigma. Isang notifikasyon mula sa sistema ang kumislap, ikaw ay namatay. Isip ni Kim Gongja may kasabihan. Kaagad na sumunod na isang notifikasyon mula sa sistema, ganap na kinopya ang kasanayan ni Nis Sarbas Ijim. Ngumiti si Kim Gongja sa kanyang sarili. Sa bawat taong tumatakbo, may isang taong lumilipad. Ilang sandali pa, sa gitna ng labanan, isang lansang tao ang nagtaga sa isang goblin at sumigaw, mga tanga mga goblin. Sa loob ng 6 na taon, nakapatay na ako ng 6,000 ng inyong uri. Habang pinapanood, nagmuni-muni si Kim Gongja, may kasabihan din tungkol dito. Biglang napansin ng iba ang isang kakaibang bagay sa Isang mandirigma ang nagtanong, anong klaseng mang-uusig siya? Bakit siya nakasakay doon? Nakita nilang nakasabay si Kim Gongja na nakasakay kay Commander Sarbas Ijim. Isip ni Kim Gongja, kasabihan mula kay Gongjanim. Nagpakita ang isang notifikasyon mula sa sistema, Battlefield Perception, Rango, Yi Potential, Master ang kakayahang magsuri ng labanan. Maari mong maobserbahan agad ang lakas at kahinaan ng kaaway at matukoy ang kanilang mga diferensya sa depensa. Kasanayan na kinopya mula kay Nis Sarbas Ijim. Nagsalita si Kim Gongja, ito ang kasanayan na nilikha ko. Kung magpapatuloy tayo sa landas na ito at kakanan, makakasalubong natin ang isang commander ng demonyo. May mga halimaw malapit, ngunit hindi marami. Tanggalin natin silang lahat. Sumagot si Commander Sarbas Ijim, Sir. Sumigaw siya sa kanyang mga sundalo, ang mga mandirigma ng Diyosa ay nasa aming Isip ni Kim Gongja, ang kasanayan na nakuha ko sa pagiging isang estratehista sa militar ay nagbigay sa akin ng tiwala ng general.
Sumigaw si Commander Sarbas Ijim, tanggalin silang lahat. Mga darn goblin. Tumingin si Kim Gongjae sa mapa at nagsabi, kakanan dito. Isip ni Kim Gongjae, syempre, lahat ng ito ay dahil sa minimap, pati na rin sa mga paghahandang ginawa sa paulit-ulit na araw na ito. Habang isang goblin ay itinapon at nagsabi, of. Isip ni Kim Gongjae, ang goblin na ito ay lumilipad din ngayong araw. Bagamat, hindi lahat ng ito ay dahil sa kasanayan. Nagpakita ang isang notifikasyon mula sa sistema, Lafanta Ijim's Holy Sword of Protection, Rarity, Legendary, ang banal na espada ng mga ninuno. Ayon sa alamat, ang nagtatag ng Ijim Empire ay tinanggap ang espada mula sa Diyosa mismo. Sa isang panahon na malabo na ang hangganan ng mga alamat at kasaysayan, ang nagtatag ay nawala, pati na rin ang banal na espada. Ang huling mga salita ng kanyang propesya ay, sa itinakdang araw, ang ipinangakong isa ay lilitaw kasama ang espada. Ang may hawak ng espada ay makakamtan ang ganap na tiwala ng Ijim Empire. Sumigaw si Commander Sarbas Ijim, ang banal na espada ng nagtatag. Hindi tayo pinabayaan ng langit. Pagtagumpay ang Ijim Empire. Pagtagumpay ang mandirigma. Atake. Nagsalita si Kim Gongjae, maganda. Napakaganda. Ang ganitong tanawin ay sulit na linisin ang nakatagong yugto. Sumigaw si Sword Emperor, kalokohan. Ano ang ibig mong sabihin na sulit ito? Ibinenta mo ang lahat para sa isang walang kwentang item. Isa lang itong kumikislap, walang silbing espada. Bakit yun pa ang pinili mo sa lahat ng mga kamangha-manghang mga item? Sumagot si Kim Gongjae, kumikislap siya, matibay, at magagamit upang magpahanga sa lahat ng DCS hanggang sa ika-20 na palapag. Hindi mo ba nakikita? Ang mga Nisia ay hindi lang mga gamit na nagbibigay ng mga quest. Nandyan din sila upang matulungan tayong tapusin ang mga quest. Sumigaw ang isang sundalo, mandirigma. Mag-ingat ka sa amin. Nagkomento ang isang adventurer, bakit siya lang ang nakakasakay sa general? Sumagot ang kanyang kaibigan, mukhang mang-usig siya, batay sa suot niyang damit. Isip ni Kim Gongjae, ito ang eksaktong gusto ko. Ang mga tinig na puno ng inggit at paninibugho. Nagsalita si Sword Emperor, pagkatapos ng lahat ng itinuro ko sa iyo, ginagamit mo lang ang iyong pinahusay na pandinig upang makinig sa mga chismis. Nagsalita si Kim Gongjae, mahilig naman ako sa atensyon. Inanunsyo ni Sword Emperor, natapos na ang paglilipol sa kaliwang pakpak ng demonyo. Sumigaw si Kim Gongjae, panatilihin natin ang momentum na ito hanggang sa kanilang base. Maaari tayong manalo. Sumigaw ang isang sundalo, sundan ang general. Sundan ang mandirigma. Samantala, nakikipaglaban si Sword Saint Marcus Kalenbury, Liao Fan ang Viper, at Heresy Inquisitor laban sa mga goblin. Nang makita ng mga goblin sa takot, nagsabi sila, iyan ang commander sa harap. Nagpakita ang isang notifikasyon mula sa sistema, Boss Monster sa ika-11 palapag, Goblin King sumigaw ang Goblin King, huwag silang hayaang makalapit, mga tanga. Goryuk! Goryuk! Sumugod si Kim Gongjae sa Goblin King, tumalon, at ginamit ang kanyang kasanayan. Kasanayan inactivate, sumigaw ang Goblin King sa sakit, go! Ryuk, habang tinaga siya ni Kim Gongjae sa lalamunan. Nagpakita ang isang notifikasyon mula sa sistema, Goblin High Society, Rango. Habang nahulog sa lupa ang Goblin King sa isang tadyak, sumigaw ang mga sundalo ng tagumpay, na pagtagumpayan natin ang mga demonyo. Natalo ng mandirigma ng Diyosa ang kanilang hukbo. Mabuhay ang Ijim Empire. Nagsabi ang isang goblin, Keliu. Habang tumatakbo. Sumigaw ang ibang adventurers, anong lakas nila? At tinugis ang tumatakbong mga goblin, sumisigaw, solo hunting, specialty namin yan. Patayin silang lahat. Nagpakita ang isang notifikasyon mula sa sistema, stage clear. Nagpakita ang isang notifikasyon mula sa sistema, ang ika-11 palapag ay natapos na. Isang tao ang sumigaw, tinalo ba natin ang ika-11 palapag sa isang araw? Nagpakita ang isang notifikasyon mula sa sistema, kinakalculate ang mga nagsugpo. Isang tao ang nagsabi, totoo ba ito? Nagpakita ang isang notifikasyon mula sa sistema, pagtatapos ng kalkulasyon. Ang isa pang tao ay nagsabi, talaga namang malakas tayo, hindi ba? Nagpakita ang isang notifikasyon mula sa sistema, higit na ang limitasyon ng mga raiders. Sumigaw ang isa pang tao, mabuhay ang Black Dragon Guild.
Nagpakita ang isang notifikasyon mula sa sistema, ipinapakita ang nangungunang 10 raiders. Nagpakita ang isang notifikasyon mula sa sistema, Raid Contribution Rankings, Rango 1, Kim Gongjae Rango 2, Sword Saint Rango 3, Heretic Questioner Rango 4, Viper Rango 5, Crusader Rango 6, Black Witch Rango 7. Countess naguluhan ang isang tao at nagsabi, ha? Walang palayaw ang rank 1. Sumagot ang kanyang kaibigan, ang Sword Saint ay nasa rank 2. Hindi ba si Kim Gongjae siya ang nag-clear ng 1-0 leaf? Isang tao ang nagsabi, baka isa siyang natatanging master na nakatago. Nainis ang Sword Emperor at nagsabi, Master, mga pa ako. Isa lang siyang tuso at tamad na tambay. Nagsabi si Kim Gongjae, inaamin mo na ba na ito ay isang laro ng kasanayan? Lumingon ang Sword Emperor at nagsabi, hindi. Huwag mong gawing laro. Iniisip ni Kim Gongjae, talagang ang pinapahalagahan ng multong ito ang mga simpleng kasanayan kaysa sa mga kakayahan. Nagsabi si Kim Gongjae sa Sword Emperor, huwag mong gawing seryoso ang ganon. Ipinapangako kong pagsasanay sa aking mga teknik ng espada bago ang 20V stage. Tinanong ng Sword Emperor, talaga? Sumagot si Kim Gongjae, syempre. Paano ko hindi magagawa, kasama ka sa tabi ko, Sword Emperor? Sa halip, ako pa ang dapat magmakaawa na turuan mo ako. Lumingon ang Sword Emperor, kumikislap, at nagsabi, tama, hindi ba? Bahaha, sa wakas ay napansin mo ang halaga ko, zombie. Iniisip ni Kim Gongjae, ang dali niyang dayain. Nagsabi ang Sword Emperor, alam mo, ang mga tor na tinawid natin kanina ay maaaring kaunti lang ang pagkakaiba, pero noong panahon ko, patuloy na iniisip ni Kim Gongjae, ang dali niyang dayain. Biglang lumapit si Commander Sarbas Ijim kay Kim Gongjae at nagsabi, Warrior of the Goddess, nagtagumpay tayo dahil sayo. Dahil dito, ipinaabot ko ang aking taos-pusong pasasalamat. Nagsabi si Kim Gongjae, wag mong banggitin. Nagawa nating lahat ito ng magkasama. Nagsabi si Commander Sarbas Ijim, mukhang nag-alala ako ng walang dahilan. May isang hula noong nakaraan na nagsasabing darating ang oras na salakayin tayo ng Demon Army. Ngunit kasabay nito, darating ang isang mandirigma mula sa ibang mundo. Sinabihan kaming huwag mag-alala, ngunit ako'y nagduda. May mga alinlangan ako sa determinasyon ng mandirigmang ito na lumaban para sa mundong hindi kanya. Inalis niya ang kanyang gauntlet at nagsabi, mukhang isang walang saysay na alalahanin lamang ito ng isang matandang tao. Muli, ipinaabot ko ang aking pasasalamat. Nagpalitan sila ng kamay. Iniisip ni Kim Gongjae, bagamat mula kami sa magkaibang mundo, pareho pa rin ang kahulugan ng isang ganitong kilos. Marahil dahil pareho kaming tao, na may dalawang kamay, anuman ang pinagmulan namin. Nagsabi si Commander Sarbas Ijim, inaasahan ko pa ang mga tagumpay mo sa hinaharap. Sumagot si Kim Gongjae, pagsusumikapan kong malampasan ang iyong mga inaasahan. Nagpakita ang isang system notification, kinakalculate ang mga gantimpala, nagpakita ang isang system notification, kumpleto na ang kalkulasyon. Nagpakita ang isang system notification, ang mga gantimpala ay ipapamahagi sa mga nangungunang raiders. Nagpakita ang isang system notification, ang mga nangungunang raiders ay bibigyan ng unang pagkakataon sa 12 RA floor. Nagpakita ang isang system notification, ang mga natitirang raiders ay hindi papayagang makapasok hanggang sa maipamahagi ang mga gantimpala sa mga nangungunang raiders. Nagsabi si Commander Sarbas Ijim, pakiusap, alagaan nyo ang aming imperyo. Nagsabi ang Sword Emperor, wait, ang top 1-0 lang ang tinatawag. Hindi ba si Old Man Marcus ay pupunta rin? Ano ang gagawin mo kung magalit siya at subukang patayin ka? Sumagot si Kim Gongjae, mas lalo ka pang nag-aalala. Ano ang pinakamalala na pwedeng mangyari? Kamamatay. Tinanong ng Sword Emperor, seryoso ka ba? Nagsabi si Kim Gongjae, sinasabi ko na may plano ako, kaya huwag mag-alala. Nagpakita ang isang system notification, transfer completed. Nagsabi si Kim Gongjae, ito ba ang Royal Palace ng Ijim Empire? Nagsabi si Liao Fan the Viper, oho. Nagsabi si Anastasia, hindi ko inisip na makakapunta ako sa ganitong lugar. Nagsabi si Heresy Inquisitor, Hunter Kim Gongjae. Ang galing mo. Nagsabi si Kim Gongjae, Heretic Questioner. Iniisip ni Kim Gongjae, ginamit niya ang mga kakayahan niya para magmukhang mas. Nagsabi si Heresy Inquisitor, natuwa ako sa iyong performance sa 11 RA floor. Sino ang mag-aakalang gagamitin ang mga nisi sa ganitong paraan? Pero ginamit mo ang kakaibang espada.
Isang gantimpala ba mula sa isa zero Lie Floor? Nagsabi si Kim Bong-jae, ganun nga eh. Nagsabi si Heresy Inquisitor, aba, talagang. Pangunahan ang raid sa 11 Lie Floor gamit ang gantimpala mula sa isa zero Lie Floor ang talino ng iyong aplikasyon. Nagsabi si Kim Bong-jae, hindi, binibigyan mo ako ng labis na papuri. Biglang umatake si Sword Saint Marcus Kalenburi kay Kim Bong-jae, ngunit hinarang ng Heresy Inquisitor ang attack gamit ang Holy Technique, Inner God, at itinulak si Kim Bong-jae sa kaligtasan. Nagsabi si Heresy Inquisitor, kahanga-hanga, Sword Saint. Kailan ka naging assassin? Nagsabi si Sword Saint Marcus Kalenburi, lumayo ka. Itinutok niya ang espada kay Kim Bong-jae at nagsabi, patayin ko ang taong iyon. Nagsabi si Heresy Inquisitor, pasensya na, yung taong iyon ba ay si Hunter Kim Bong-jae? Sumagot si Sword Saint Marcus Kalenburi. Kung hindi ka lilipat, pati kamay mo ay kukunin ko. Nagsabi si Heresy Inquisitor, well, medyo hindi maganda yan. Marami akong gamit para sa aking kamay, at kung mamatay si Hunter Kim Bong-jae dito, babagsak ang reputasyon ng aming 5 malaking guild. Nagdagdag si Heresy Inquisitor, pwede bang malaman kung bakit mo tinatarget si Hunter Kim Bong-jae? Nagsabi si Sword Saint Marcus Kalenburi, wala akong obligasyong ipaliwanag. Nagsabi si Heresy Inquisitor, so, wala ka talagang balak magbago ng isip. Dito, inactivate ni Heresy Inquisitor ang kanyang skill na Holy Technique, Godly Transmission. Biglang sumugod si Liao Fan the Viper at Paladin upang atakihin si Sword Saint Marcus Kalenburi, sumisigaw ng, hiiya. Ngunit madaling hinarang ni Sword Saint Marcus Kalenburi ang mga atake at nagsabi, mga nakakainis na langaw Li. Nagmumurmur si Liao Fan the Viper, tandang ito. Ano bang kinain niya para maging ganito kalaka? Nagsabi si Sword Saint Marcus Kalenburi, nakakatawa na sabihin mo yan. Nasa 4 na pula ka na rin. Sumagot si Liao Fan the Viper, sinasabi mong matanda na ako. Alam ng lahat na nagsisimula kang mabuhay pag 4 na po ka. Tanga! Idinagdag ng Heretic Inquisitor, Chan mo master. Talaga, matanda ka na. Halos bulag ka na. Sinabi ni Liao Fan ng Viper, hindi ba't dapat ay nasa panig ko siya? Sinabi ni Paladin, mag-focus ka sa laban sa harap natin, Viper. Hindi pabor sa atin ang laban. Sabay na sinabi ni Liao Fan ang Viper at Heretic Inquisitor, diyan. Sinabi ni Heretic Inquisitor, habang tinitingnan ang sitwasyon, tama nga ang kaso. Countess! Pahiram ng 10,000 ginto, pakiusap. Sumagot ang Countess, compound interest sa 12%. Magkokompondo ang interes simula 3 buwan mula ngayon. Paano yan? Tinakpan ng Countess ang mukha gamit ang kanyang abaniko. Sinabi ng Heretic Inquisitor, mali ang pagkaintindi mo. Hindi ko hihingi ng utang na pera. Isinara ng Countess ang kanyang abaniko at nagsimulang magalit, naghihingi ka ba ng donasyon mula sa isang negosyante? Sumagot ang Heretic Inquisitor. It's dirty money anyway, kaya ibigay mo na lang sa simbahan at makakamtan mo ang langit. Sinabi ng Countess, mas malaking bandido ka pa kaysa sa akin. Nag-withdraw siya ng 10,000 ginto. Habang umuulan ang ginto, sinabi ng Heretic Inquisitor, salamat. Inactivate ng Heretic Inquisitor ang Holy Technique, Devotion. Holy Transfer, Physical Strengthening. Strengthening Targets, Crusader at Viper. Buff Duration, 300 seconds bawat isa. Magkakabit ang aming mga kamay dahil sa ginto. Kumpleto na ang proseso. Isip ni Kim Bong-jae, ang ginto. Sinabi ng Heretic Inquisitor, sa susunod na 300 segundo, magiging mas malinaw ang pagpapalakas kay Crusader at Chan mo Master. Kahit ikaw, laban sa amin, Countess, Crusader, at Chan mo Master, magiging hamon sa'yo. At saka, hindi pa ubos ang vault ng Countess. Pwede mong subukan kung alin ang mauuna, ang bankruptcy ng Countess o ang iyong kamatayan. Hindi natuwa ang Countess at sinabi, anong ginugol ng vault ko sa'yo? Sinabi ni Anastasia, kung bibigyan ko kayo ng payo, hindi lang sila 4. Ipinagpapakilalang lalaban ako kasama nila. Nagkaroon ng formal na kasunduan si Hunter Kim Bong-jae sa 5 dakilang guild kahapon. Naguguluhang sinabi ni Sword Saint Marcus Kalenburi, kasunduan. Sumagot si Anastasia. Sumali si Hunter Kim Bong-jae sa 5 dakilang guild na may kapangyarihan bilang guild master. At para sabihin, Sword Saint, kapag ini-attack mo siya, laban mo na ang lahat sa amin. Kaya mo bang labanan kami lahat? Isip ni Kim Bong-jae, ito ang plano na ginawa ko.
Sinabi ni Kim Gongja kay Sword Emperor, naalala mo ba ang sinabi ko sa'yo sa 11 floor? Sinabi ni Sword Emperor, anong ibig mong sabihin? Sumagot si Kim Gongja na may dalawang paraan para harapin ang malakas na kalaban. Kailangan mong magkaroon ng sapat na lakas para talunin ang isang buong hukbo o magtipon ng hukbo na lalaban para sa'yo. Ang isang solo player ay walang laban sa isang hunter na may alyansa sa kanyang panig. Lumingon si Kim Gongja kay Sword Saint Marcus Calanbury at sinabi, Sword Saint, gusto ko sanang makipag-usap sa'yo. Sinabi ni Sword Saint Marcus Calanbury, makipag-usap. Sinabi ni Kim Gongja, kasi honestly, medyo naguguluhan ako. Hindi ko alam kung bakit mo ako hinahabol. Siguro ito ang unang beses mo akong nakita, pero matagal ko na talagang iniidolo ka. Isip ni Kim Gongja, hindi siya naniwala. Siguro iniisip pa rin ni Sword Saint na isa akong assassin na ipinadala ng Black Dragon. Noon, sinabi niya kay Kim Gongja, kung nakaiwas ka sa blade ko, malamang isa kang top-class assassin. Sinabi ni Sword Emperor, well, parang maganda ang tingin sa'yo ng isang third party. Sa Sword Saint lalo, parang mercenary ka na pinalaki ng isang malaking guild kaysa sa isang self-made hunter. O baka may sabuatan? Sinabi ni Sword Saint Marcus Calanbury. Ganyan lang din sa tower, tulad ng labas. Simula nang pumasok ako sa tower, walang tigil na kinakalabit niyo ako, pinipilit akong sumali sa inyong mga guild. Pero lagi kong tinatanggihan. Alam mo ba kung bakit? Para patunayan na posible dito sa tower na umabot sa tuktok mag-isa. Hindi tulad ng karumaldumal na mundo sa labas, kung saan ang bagay tulad ng lahi, nasyonalidad, at koneksyon ay bumibitag sa'yo. Dito, pwede kang magtagumpay mag-isa, gamit lang ang isang espada. Magtagumpay ka batay sa sariling potensyal at sipag. Iyan ang mga ideal na nais kong ipalaganap. Pero ano ang ginagawa nyo? Lahat kayo ay parang nabubulok na, stagnant na tubig. Sinabi ni Anastasia para sa'yo na magsabi ng ganyan. Matagal ka nang nabubuhay sa delusyon, bulag sa iyong sariling ego. Kung tumulong ka sana, maraming hunters ang mabubuhay. Ikaw lang ang hindi nandoon noong 5th floor clear. Pati sa 7th at 9th floors. Kung nakipagtulungan ka sa amin, ang casualties natin ay kalahati lang sa... Sinabi ni Countess, kung ginamit mo ang iyong koneksyon sa labas upang tulungan kami, hindi sana kami nagkaproblema sa pagkain. At hindi lang yun, di ba? Ang organisasyon at kaayusan sa tower ay magiging mas matatag at ligtas. At ikaw na tawaging stagnant na tubig. Isa kang bata na walang pakialam. Kung ikaw ang rank 1 player, magpakita ka ng responsibilidad na nararapat sa iyong rank. Tahimik lang si Sword Saint Marcus Calanbury. Para magpakagulo ang mga matatanda. Sa tingin mo ba lolo kita? Tabi. Kung gusto mong makipaglaban, labanan mo ako gamit ang espada. Sinabi ni Sword Emperor, yan na si Gramps. Talaga, ang aking tanging disipo. Isip ni Kim Gongja, so laban pa rin sila, kahit na nandyan ang mga top 10. Naalala niya ang laban kanina. Huwag magpatalo. Kung matatalo tayo dito, katapusan na ng ating imperyo. Hindi possible, sir. Sobrang dami nila. Sinabi ni Kim Gongja nang magtulungan ang mga nis ng 11 floor para ipagtanggol ang kanilang bansa. Sinabi ni Anastasia, Hunter Kim Gongja, wala ito sa'yo. Mas seryoso ito kaysa sa iniisip mo eh. Sinabi ni Kim Gongja, alam ko. Naiintindihan ko. Pero tayo'y mga hunter. Pwede ba nating mag-focus muna sa paglilinis ng 12 floor bago ang lahat? Ngayon, nag-akusa tayo at nagtatalo sa isa't isa. Hindi tayo pwedeng maging mas masahol pa kaysa sa mga nise, hindi ba? Naghihingi sila ng tulong sa atin. Kahit na mga nis lang sila ang kanilang bansa, ay nasa bingit ng pagkawasak. Gaya ng sinabi sa akin ni Commander Sarbas Ijim dati, pakipangalagaan ang aming imperyo. Sinabi ni Kim Gongja, tinawag tayo bilang mga kabalyero at bayani, ngunit ang kapalaran ng imperyo ay parang wala lang sa atin. Ano bang ibig sabihin ng maging kabalyero? Tinutulungan lang natin ang mga bagay na hindi kayang gawin ng iba. Sinabi ni Sword Saint Marcus Calanbury, ikaw, batang ito. Sinabi ni Kim Gongja, mag-focus tayo at lutasin ang mga natitirang stages tulad ng 11 floor. Sinabi ni Paladin, tama si Kim Gongja. Lumilingon si Sword Saint Marcus Calanbury at sinabi, Crusader. Sinabi ni Paladin, kahit hindi ko maintindihan kung bakit inatake mo si Kim Gongja, hindi ngayon ang tamang oras para mag-away tayo.
Isasakripisyo ko ng kaunti ang sarili ko. Manood ka ng mabuti. Nagpakita ang system notification, rank A, lay detector epekto, pinapayagan ang user na tuklasin kung ang target ay nagsasabi ng kasinungalingan o hindi. Pwedeng gamitin sa mga player, nise, at mga halimaw. Ngunit ang inaakalang tama ng target ay maaaring mali sa objektibong paraan. Kung maniniwala o magdududa ka sa sinabi ay nasa iyong mga kamay. Tandaan, hindi lahat ay maniniwala sa sinasabi mo. Sinabi ni Paladin, gaya ng nakikita mo, mayroon akong kakayahan na makita ang mga kasinungalingan ng iba. Hindi labis na sabihin na ito ang kasanayan na nagbigay daan sa akin para umabot sa rank ng Vice Guildmaster. Sword Saint. Kimbo, kung magtitiwala kayo sa akin, titiyakin ko ang kredibilidad ng inyong mga pahayag dito. Ang pagdududa ay isang lason na unti-unting kumakain sa mga tao, at ang katotohanan ang siyang antidote. Isip ni Kim Bong-jae, ito na ang pagkakataon ko. Nagpatuloy si Paladin, hindi ko alam kung anong tiwala ang nawala sa iyo, pero dapat ay sapat na ito para garantiya ng ating kooperasyon para sa 12 floor. Isip ni Kim Bong-jae, pagtanggi sa pagdududa gamit ang isang kasanayan, gamit ang ibang kasanayan. Sinabi ni Kim Bong-jae, ayos lang sa akin. Sinabi ni Sword Saint Marcus Calenbury, Paladin. Ikaw lang ang hindi pa nakakasakit ng sinuman dito. Okay. Magtitiwala ako sa iyo. Sinabi ni Paladin, tanggapin kong ibig mong sabihin ay nagkasundo kayo. Ngayon, Swordmaster, magtanong ka kay Kim Bong-jae. Ipinapangako ko sa aking dangal at ranggo na magiging tapat ako sa mga sagot ninyong dalawa. Ibinaba ni Sword Saint Marcus Calenbury ang kanyang espada at tinuro si Kim Bong-jae. Hunter Kim Bong-jae, pinatay mo ang higit sa 4,000 tao. Sabihin mo sa akin kung totoo o hindi ito. Ngumiti si Kim Bong-jae at sinabi. Sumigaw si Sword Saint Marcus Calenbury ng galit, tignan niyo. Kinuha niyo ang batang ito bilang isang assassin at pinagawa sa kanya. Sinabi ni Paladin, mali. Naguluhan si Sword Saint Marcus Calenbury. Sumagot siya ng, sa iyong tanong. Mali iyon. Sinabi ni Paladin, ibig sabihin, hindi siya pumatay ng higit sa 4,000 tao. Mayroon ka pa bang ibang tanong? Naguguluhang tumingin si Sword Saint Marcus Calenbury kay Kim Bong-jae na ngumingiti na parang bata. Sinabi ni Paladin, napaka-absurdong tanong nun. Paano naman kaya makakapatay ang isang tao ng ganoon karaming tao? Sinabi ni Sword Saint Marcus Calenbury, kasi, pinalaki mo ang batang ito bilang isang espesyal na assassin. Sinabi ni Kim Bong-jae, tama. Isa akong espesyal na assassin. Sinabi ni Paladin, mali. Hindi na makapagsalita si Sword Saint Marcus Calenbury sa pagkabigla. Sinabi niya kay Paladin, Crusader. Mukhang mali ang paghusga ko sa iyong karakter. Akala ko magiging tapat ka sa lahat ng sagot mo. Sinabi ni Paladin, kaya nga tinanong kita, di ba? Noong simula, kung magtitiwala ka ba talaga sa akin? Balik ba sa iyong salita ngayon? Tumingin si Sword Saint Marcus Calenbury kay Kim Bong-jae at sinabi, huwag. Walang paraan na hindi siya nakapatay ng kahit isang tao. Sinabi ni Kim Bong-jae, well, totoo naman. Sinabi ni Paladin, totoo. Sinabi ni Kim Bong-jae, pero isa lang. Sinabi ni Paladin, totoo. Sinabi ni Kim Bong-jae, at kahit na pagpatay nga, siya'y isang tao na nararapat lang. Sinabi ni Paladin, totoo. Sinabi ni Kim Bong-jae, sinubukan niyang patayin ako muna. At isa siyang malaking serial killer. Sinabi ni Sword Saint Marcus Calenbury, yan. Sinabi ni Paladin, lahat ng iyon ay totoo. Napaluhod si Sword Saint Marcus Calenbury at hindi makapagsalita. Habang tumatawa si Heresy Inquisitor, sinabi, anong nakakatawang deduksyon? Sana totoo yun. Pero sa kasamaang palad, ngayon lang natin nakilala si Hunter Kim Bong-jae kahapon. Sinabi ni Sword Emperor, aba matandang tao. Ano nang sinabi ko sa'yo? Pag-asa sa mga kasanayan ay magdudulot lang ng kapahamakan. Sinabi ni Kim Bong-jae, well, nasagot ko na ang lahat ng tanong niyo. Mukhang may hindi pagkakaintindihan sa magkabilang panig. Buti na lang mga hindi pagkakaintindihan lang. Pero kung hindi ako pinrotektahan ng mga guildmaster, malamang patay na ako ngayon, di ba? Iniisip ko na magandang oras na para humingi ng paumanhin. Ano sa tingin mo, Sword Saint, sir? Habang tinitingnan ni Sword Saint Marcus Calenbury si Kim Bong-jae, sinabi ni Kim Bong-jae, sa tingin ko, sa puntong ito, kailangan ko ng paumanhin mula sa'yo. Ano sa tingin mo, Sword Saint?
Sinabi ni Paladin, ito ang buong katotohanan. Tanging ikaw ang mali. Sinabi ni Anastasia, humingi ka na ng paumanhin kay Kim Gong-jae, Sword Saint. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.